Nanlilisik pa siyang nakatingin sa akin, kaya tumakbo na ako noon sa takot. Dahil sa nataranta na nga ako, hindi ko napansin na nabitawan ko pala yung pinapabiling sinulid ni nanay. Ligtas naman akong nakauwi noon at kahit habol ang hininga, nakwento ko pa rin sa pamilya ko yung nakita ko. Nung narinig nila yun, hindi naman sila naniwala kasi sa puno lang daw nagpapakita ang kapre. Isa pa, sa tinagal-tagal namin doon, bakit naman ngayon lang yun nagpakita? Nung tumagal na, ay napaniwala din sila kasi pati yung ibang kapitbahay o yung mga taong madalas dumaan sa lumang gusaling iyon ay napagpapakitaan din ng nilalang na yun. Ilang buwan matapos yun ay may nawalang bata sa lugar namin. Wala silang ibang pinaghinalaan kundi yung kapre, pero hindi naman yun napatunayan kasi hindi na talaga nakita yung bata, ni katawan o bangkay man lang nito. Nung sumunod na taon ay lumipat na kami ng tirahan kasi habang tumatagal, mas lalong nagiging nakakatakot na ang aming lugar at may mangilan-ngilan na rin na nawawala at mga krimeng nagaganap. Hanggang dito na lang po, sir. Salamat po kung mabasa niyo ang aking kwento at God bless sa inyo. Hello po sa inyo, Kuya Bob, at sa lahat ng mga tagapainig ng inyong channel. Just call me Jasmine. Itong kwentong ilalahad ko sa inyo ay tungkol po sa aranasan ng aking lolo na dating staff sa Malacanang Palace sa kapanahunan pa po ni President Ferdinand Marcos Sr. Tawagin na lang po natin siyang Lolo Jose. 3 taon na rin siyang namayapa, pero noong bata pa kami, natatandaan ko na palagi niyang kinukwento sa amin ang mga nakakatakot niyang karanasan, hindi lang sa baryo nila kundi sa mga napasukan din niyang trabaho. At isa nga dito ay yung palasyo ng Malacanang. Si Lolo Jose ay may asawa na ng mga panahon na yon, pero wala pa silang anak. Kaya uwian siya dahil walang kasama sa bahay ang aking lola. Isa si Lolo Jose sa nakasaksi sa naturang music room na may nagmumulto raw. Pauwi na raw siya noon, bandang 9:00 ng gabi. Pag ganong oras ay tahimik na ang buong hallway. Nang bigla na lang daw siyang makarinig ng napaagandang musika. Nagmumula raw yon sa isang piano sa loob ng music room. Kaya naisip daw niyang isa sa mga anak ng presidente ang nagpapatugtog. Pero nang lumapit daw siya sa pintuan ay nakalak ito. Nang sumilip siya sa maliit na siwang ay patay naman ang ilaw sa loob. Kaya agad daw siyang napaatras. Ang sabi pa ni Lolo ay hindi daw siya matatakutin. Pero nung mga oras na yon ay nagsipagtayuan ang kanyang mga balahibo sa braso. Nakausap daw niya ang ibang staff doon at meron ding ilan na nakarinig din ng tunog ng piano sa kalagitnaan ng gabi. Sari-sari daw ang nararamdaman nila kapag naririnig yun, pero mas nananaig ang kilabot. May gabi din daw na nakakarinig sila ng mga nagmamarcha. Pabalik-balik daw yun. At kapag tinitingnan naman nila kung saan nanggagaling yun, bigla naman daw mawawala. Minsan daw ay minadaanan silang isang silid. May naririnig silang nagsasalita ng iba't ibang lengguwahe na para daw Espanyol. Pero nang silipin daw nila ang silid na yun, ay wala namang tao. Totoo rin daw ang kwento sa malaking balete tree sa entrance ng Freedom Park. Sa tuwing dumadaan siya doon ay nakakaramdam na lang siya ng bigat sa kalooban. Para daw siyang may daladalang napakabigat na bagay sa kanyang dibdib. May oras pa na para siyang nahihilo. Ang sabi ng ilan ay isang kapre ang naatira doon. Pero ang sabi ni Lolo, maliban daw sa kapre ay may mga ligaw na kaluluwa ding nakapalibot doon. Minsan kasi nang ginabi siya ng uwi at napasilip daw siya doon sa malaking puno, parang may naglulutangang mga puting bagay. Akala nga raw niya ay mga tela na itinali sa mga sanga ng puno. Kinabukasan ay wala naman siyang nakitang tela. Hindi din daw siya makatingin ng matagal doon dahil para siyang hinihigop. Ramdam niya ang negatibong enerhiya na nanggagaling sa malaking punong yon. Pero nung nabubuhay pa siya, sinabi niya na parang wala na daw nakatira doon sa puno. Hindi nga siya maapaniwala na tatagal daw yun doon.
halos sa lahat ng hallway daw ng Malacanang ay may nagpaparamdam. May kasamahan daw siya noon na habang naglalakad sa hallway ay bigla na lang daw may tatawid at tatagos sa pader. May nanggagaya din daw ng mga kasamahan nila o yun bang doppelganger. Pero ang hindi makakalimutan ni Lolo na pati daw siya ay ginaya. Doon daw siya sobrang kinilabutan. Masamang pangitain daw kasi kapag ginaya ka ng isang entity. Maaga daw na umuwi si Lolo ng araw na yon dahil buntis naman si Lola at malapit ng mga anak. Kaya palagi daw siyang nag-undertime. Pero nagulat na lang daw siya kinabukasan nang sabihin ng isang kasamahan niya na nakita daw siya nitong naglalakad sa Mabini Hall. Ilang beses daw siya nitong nakita pero hindi daw siya namamansin. Tinatawag daw nito si Lolo pero hindi ito lumilingon. Dire-diretso lang daw itong naglalakad palayo. Mga bandang alas 8 na daw yon nang mangyari at alas 4 pa lang ng hapon ay nakauwi na si Lolo. Kinilabutan na lang daw ang kasamahan niya noon nang malamang hindi siya ang nakita nito. Doppelganger pala niya. Ilang beses daw na ginaya si Lolo Jose. Doon daw palagi ito nagpapakita sa Mabini Hall. Nagugulat na lang daw sila dahil nakikita siya doon pero maya-maya ay andoon na siya sa ibang parte ng palasyo na imposibleng malakad niya ng ganoong kabilis. Ang laki ng loob ng Malacanang. Marami pa raw na naging karanasan noon si Lolo na ipinagwalang bahala na lang niya. Nasanay na daw siya sa mga pagpaparamdam doon. Hanggang nga sa magkaanak na sila ni Lola at pinasya na niyang umalis na sa Malacanang at magnegosyo para lagi niyang kasama ang kanyang pamilya. Sana po ay babasa ninyo itong mensahe ko. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng inyong mga tagapainig. Ako si Ryan, taga Bacolod. Itong kwento ay karanasan ko at ng ilang kakilala ko sa pinasukan naming school. Hindi ko na lang po babanggitin kung ano, basta kilala ito na medyo haunted na eskwelahan dito sa Bacolod. May klase ako sa gabi. Mga 8 PM siguro yon at nasa ground floor lang yung ginagamit naming classroom. Yung teacher namin na nagtuturo, nasa original room niya na nasa second floor. Nautusan niya ako na may kukunin doon sa classroom niya. Mabilis naman akong sumunod at hindi ko na inisip na mag-isa lang ako at madilim pala yung hallway. Medyo maliwanag naman ang buwan kaya diretso akong tinunton yung classroom niya. Sa pagmamadali ko, nakalimutan kong kunin sa kanya yung susi. Babalik na sana ako pababa nang may marinig akong yabag na naglalakad sa loob. Kaya napasilip ako sa maliit na siwang ng pinto. Doon, may nakita akong estudyante na palakad-lakad. Hindi ko maaninag yung suot niya, pati nga yung muka. Naka-side view kasi. Kaya sinitsitan ko yun at tinawag. Hindi siya familiar sa akin, kaya kinatok ko na lang yung pinto para makuha yung atensyon niya. Pero hindi ako nito pinansin. Sa pagtataka, bigla na lang yung nawala. Kaya naman mabilis akong bumaba at sinabi sa teacher namin na may student sa loob. Pero di ako noon pinagbubuksan. Nakasarado daw yun ng iwan niya at wala nang estudyanteng naiwan sa loob. Wala namang sariling CR yung classroom, kaya imposible daw na may masaraduhan. Pinasamahan na ako noon ng isang kaklase ko at daladala ko na rin yung susi. Doon ko lang napansin na imposible pala na may masaraduhan doon dahil nasa loob din yung lock. Isa pa, talagang nagpakaba at nabigay ng takot sa akin noon ay nakapatay na yung mga ilaw sa classroom. Tanda kong nakabukas pa yon at may tao sa loob. Sinabihan pa akong loko-loko ng kaklase kong yon at nananakot pa raw ako. Kaya hindi ko na nagawang ikwento sa kanya yung nakita ko dahil tinawanan lang niya ako. Pero ilang linggo lang yata ang nakalipas nang marinig ko siya nagkukwento. May isang teacher daw ang nakakita sa madre na palakad-lakad sa faculty room nang pauwi na raw ito. Akala niya ay isang kasamahan niyang teacher pero naapang madre daw ito at parang luma na raw yung suot nitong uniforme. Nang tingnan daw niyang mabuti, napansin niyang parang hindi sumasayad ang mga paa nito sa sahig. Doon na raw siya nagtititili at napahiyaw sa sobrang takot nang humarap ito sa kanya.
Hindi raw niya malaman kung namumutla o nangingitim yung buong mukha ng madre. Basta nakakapangilabot daw yung itsura nun. Sa takot ng teacher na yon ay hindi yun nakapasok ng ilang araw. May isa din akong kakilala na napakitaan sa isang classroom din. Pangalanan natin siyang Luna. Yun talaga sa kanya ang malala dahil parang nasundan daw siya hanggang sa kanilang bahay. Di ko lang sure kung totoo, pero nung kinuwento namin, seryoso siya. Napansin kong takot at takot din siya dahil sa naranasan. Tanghali pa raw nangyari yon, lunch break. Kakatapos lang daw niyang mag-lunch sa kantin at bumalik na siya ng classroom. Walang ibang estudyante maliban sa kanya, kaya umidlip daw muna siya nun. Naalimpungatan siya dahil narinig niyang may tumatawag sa pangalan niya. Nagpalinga-linga daw siya dahil baka pinagtataguan siya ng mga kaklase. Sinabi niyang lumabas na sila dahil inaantok na siya at wala siya sa mood para makipagbiruan. Muli daw siyang sumubso sa mesa nun. Maya-maya, yan na naman daw at may tumatawag sa kanya. Napatayo na siya at hinanap sa buong classroom. Pero wala yung mga kaklase niya. Pagtingin niya doon sa labas ng bintana, ganoon na lang daw yung takot na naramdaman nang tumambad sa harapan niya yung babaeng naabistidang itim. Nakalutang ito sa hangin at taangising na atingin sa kanya. Napausot daw siya ng mga mata nun dahil baka namalikmata at naalimpungatan lang. Bigla daw nawala yung nakaitim na babae, kaya pinaniwalaan niyang namalikmata lang siya nung una. Nung nasa bahay na raw siya at matutulog na, muli daw niyang narinig yung pagtawag sa ganoon pa ring boses. That time, tenga naman niya yung sinuri kung may diferensya ba yung pandinig niya o kung tama ba yung narinig. Muli daw niyang narinig yon, kaya napadungaw siya sa may bintana ng kwarto niya. Katakot-takot na mura at banggit sa iba't ibang santo daw ang nagawa niya, sabay parang nangisag ang mga buto sa sobrang takot. May babaeng nakaitim, nakalutang at nakatunghay daw sa kanya sa bintana. Paulit-ulit daw siyang nagsisigaw noon ng mama, hanggang sa magdilim na lang daw yung paningin niya. Nagising siyang may bimpo sa noo. Inaapoy daw siya ng dagnat. Kaya ang akala na naman niya ay masamang panaginip yon. Pabalik-balik daw yung lagnat niya, hanggang sa dalhin daw siya sa manghihilot o manggagamot. Doon daw nalaman na may itim na ligaw na kaluluwang nakasunod sa kanya. Madali daw palang maka-attract ng kaluluwa itong si Luna dahil loner ito at masyadong emosyonal. Kaya naman simula nang mangyari sa kanya yon ay nakikihalubilo na siya sa mga kaklase niya. Hanggang ngayon, ang alam ko ay may nakakaranas pa rin ng mga kababalaghan sa high school na to. Hindi ko pa naisama yung karanasan ng isang janitress. Creepy din yun, pero next time ko na lang po ipapadala kapag nagka-oras na. Ito lang po muna ang mga kwento at more power pa sa inyong channel, sir. Hello po Sir Bob at sa lahat ng listeners. Pangalanan mo na lang akong Jack mula sa Cavite. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo itong nakakatakot na karanasan ko sa trabaho taong 2015. May ipapatayong negosyo katabi ng isang lumang gusali at kasama kami ng pinsan kong si Berting sa mga construction workers na magtatrabaho doon. Isang araw, habang kumakain kami, nakita ko ang isang maputi at makinis na babae na nasa gusali. Mukhang may kagandahan din ito. Nakasuot ito ng puti at mahabang damit. Para nga siyang isang anghel kung ilalarawan, Sir Bob. Tatayo na sana ako para puntahan siya doon nang bigla na lang siyang tumalikod at sa pagtalikod niya, nakita ko ang nakakatakot na matandang babae. Para itong tipikal na mangkukulam na napapanood mo. Malalaki ang mga mata nito, magulo ang buhok, may mahabang kuko at nakakatakot ng ngiti. Humarap ulit siya at nakita ko na naman ang malaanghel na babae. Ilang segundo lang ay tumalikod na naman siya. Para bang pinaglalaroan nila ako, sir. Biglang nanlambot ang tuhod ko dahil sa kilabot na naramdaman. Buti na lang at nilapitan ako ni Berting at tinanong kung anong nangyari. Kasi kung hindi, baka natumba na ako.
Pautal-utal kong sinabi sa kanya ang nakita ko, sabay turo sa babae. Pero nagtaka na lang ako nung sinabi ni Berting na wala naman daw siyang nakikita. Wala raw ibang tao doon. Habang sinasabi niya yon, panay pa rin ang ngiti sa akin ng babaeng yon. Ang ginawa ko, nagmadali akong umalis. Hindi na nga ako nakapasok sa construction matapos nun dahil biglang sumama yung pakiramdam ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ako lang ang nakakita nun. Imposible namang guni-guni ko lang yon. Isa lang ang sigurado ko. Isa yun sa pinaka nakakatakot na nakita ko sa tanang buhay ko. Hanggang dito na lang po, sir. Ako po si Bianca. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bali koleksyon po ito ng mga kwento ni Lola at ng mga nakatrabaho niya doon sa Malacanang. Meron daw siyang nakatrabaho noon na naunang magtrabaho sa Malacanang. At kaya daw umalis ito ay dahil sa mga paramdam na hindi na nito nakayanan. Noong una ay parang normal lang daw ang palasyo. Tahimik at lahat ay abala sa mga gawain. Sa laki daw noon ay halos hindi na nga magkakitaan ang mga nagtatrabaho doon, lalo na paggabi. Sobrang tahimik kapag walang okasyon. Doon na daw nakakaramdam ng kakaiba ang mga staff ng palasyo. Merong nakakita na may mga sundalong naglalakad sa hallways at bigla na lang silang tatagos sa pader. Yung kaibigan daw ni Lola ay nakarinig ng umiiyak na babae sa isang hallway sa palasyo. Sa Kalayaan Hall yata yun. Sobrang creepy daw doon paggabi dahil na rin sa nakakatakot na ambience ng lugar. Kahit nga raw yung mga guards na naabantay sa gabi ay nangingilabot kapag umiikot sa parteng yon. Yung karanasan ng kaibigan ni Lola na naghatid ng kilabot sa kanya ay nang minsang naglalakad ito sa Mabini Hallway. Dire-diretso lang daw itong naglalakad nang may madaanan daw itong babae na nakatanaw sa bintana sa loob ng Mabini Hall. Naririnig na daw niya ang usap-usapan noon tungkol sa babaeng naadungaw sa bintana. At may iilan na ring nakakita o nakasaksi dito na dumaan sa naturang parte ng palasyo. Ang akala niya nung una ay isa itong opisyal sa palasyo dahil magara ang suot nito, kaya nilagpasan lang niya. Pero nagtaka na lang daw siya kung bakit ito nag-iisa doon, kaya tiningnan niya ulit ito at balak sana itong batiin. Pero ganoon na lang daw ang takot niya nang makitang nakasuot na ito ng itim na bestida at belo. Bigla na lang din daw namatay yung ilaw sa Mabini Hall. Kaya karipas daw talaga siya ng takbo paalis dun sa hallway. Marami pang nagkwento sa kanila na nagtatrabaho din doon na may naggagalawan na mga gamit kahit wala namang gumagalaw dito. May nakaranas din na bigla na lang daw bumubukas ang pintuan kahit malayo pa daw sila dito. May nakakita din daw sa babaeng tumatagos-tagos lang daw sa dingding. Meron naman sa isang silid o opisina daw yon ng isang opisyal. Nagulat daw sila nang pagpasok nila ay panay ikot ng swivel chair kahit wala namang ibang nakaupo doon. Bigla din daw huminto yun nung palabas na sila ng silid. Sa atunayan ay may kakaibang nasaksihan din daw si Lola doon sa silid ng opisyal. Nung minsang pumasok siya doon ay bigla na lang nagbubukas sara yung ilaw. Tapos, napansin niyang parang may humahawi ng kurtina kahit hindi naman mahangin sa loob. May oras din daw noon na bigla na lang nagtataasan ng balahibo nila sa atawan, lalo na kapag gising ng madaling araw. Hindi daw yun nakayanan lahat ng kaibigan ni Lola, kahit yung iba ay kwento lang ng mga kasamahan nito. Habang tumatagal daw kasi ay bumibigat na ang pakiramdam nito sa lugar. Maging si Lola ay ganun din ang nararamdaman. Pero kadalasan ay hindi na lang niya pinapansin. Mas kailangan kasi niya ang trabaho noong mga panahon na yon, kahit palagi na lang daw siyang kinikilabutan hanggang sa pagtulog nito. Minsan pangaraw ay mananaginip si Lola ng masama, lalo yung mga tungkol sa katatakutan sa loob ng palasyo. Nagtagal naman si Lola sa Malacanang. Sa atunayan, nung bata pa ako ay naisama niya ako sa palasyo. Nakita ko pa yung malaking puno ng balete. Maganda siyang tingnan. Kaso, parang may napansin akong pulang bilog na bagay
doon sa kaloob-looban ng mga sanga at dahon. Yung parabang mata na nakasilip sa inyo. Sa loob naman ng palasyo, nakakamangha. Pero parang nakaramdam din ako ng kakaiba na hindi ko ma-explain. Basta, tanda ko nun ay bigla na lang nagtaasan ang balahibo ko. Hello po Sir Bob. Tawagin na lang akong Maxine, taga Negros Oriental. Itong karanasan ko ay nangyari sa isang lugar sa Bacolod. Minsan noon ay nagkayayaan kaming magbabarkada na pumunta ng Bacolod sa isa pa naming kaibigan na taga doon. Ang plano namin, doon na lang sa kanila magstay. Pero ang sabi niya, hindi daw kami kasya sa bahay nila. May alam siya na pwede naming tirhan pansamantala habang nagagala kami doon. Mura lang daw at malaki yung bahay. Pumayag na kami dahil mas may enjoy nga naman namin kung may matutuluyan kaming bahay doon na wala kaming ibang iniisip at pakikisamahan. Makakauwi at makakaalis pa kami kahit anong oras. Medyo malayo din yon sa tirahan ng kaibigan namin. Parang ang private property na yon at kung mapapaganda pa ay pwede ng resort. May mataas na gate at pader. Namangha din kami sa laki ng bahay pero halatang luma na talaga. May swimming pool pa nga pero wala ng tubig at puro na lang dahon ang laman nun. Ang sabi ng namamahala ay isang foreigner ang may-ari pero wala namang binanggit kung binenta o pinabayaan na lang yung bahay basta-basta. First night namin doon kasama yung kaibigan naming taga Bacolod ay nag-ihaw kami ng isda at liempo. Yung mga lalaking kasama naman namin ay nagsimula ng mag-inuman. Nagpunta ako noon sa kusina mag-isa para kumuha ng lagayan ng inihaw. Nagulat pa ako noon nang makita ko yung kaibigan naming lalaki na nakatalikod at papalabas ng likod bahay. May pinto kasi noon sa may kusina palabas. Doon ko nga siya naabutan. Hindi ko alam kung anong gagawin niya noon sa likod, gayong napakadilim na. Tinawag ko siya pero wala akong narinig na tugon mula sa kanya, kaya hinayaan ko na lang. Pagbalik namin doon sa harapan ng bahay kung saan kami naglagay ng pwesto ng inuman, nagulat ako kasi andoon na yung kaibigan namin na nakita kong pumunta sa likod bahay. Tinapik ko yon at mahinang tinanong kung anong ginagawa niya doon. Nagtaka naman siya. Ano daw yung pinagsasasabi ko? Sinabi ko sa kanya na nakita ko siyang lumabas ng pinto ng kusina. Yung suot niyang damit ay ganoon na ganoon sa nakita ko. Kababae kong tao pero nagago niya ako noon dahil kinilabutan daw siya sa mga sinabi ko. Hindi siya nakalapit ng kusina. Ako naman ang kinilabutan. Tinanong ko pa siya ulit kung seryoso ba. Oo raw at tanungin ko pa yung mga kasamahan namin. Hindi ko na ginawa dahil baka magkagulo lang at magkatakutan. Past 1 AM na nang matapos kami at magpasyang matulog. Halos kakaidlip ko lang nang marinig ko ang mahinang kalabog sa isang kwarto. Narinig din pala ng ibang kasama ko yon. Sabay kami nagsibangunan para silipin kung ano yon. Wala kaming nakita maliban sa martilyo na nasa lapag na. Yung kwarto na pinasok namin na pinagmulan ng kalabog ay malapit sa may kusina. Hindi namin nasilip kung ano yung laman nun. Nagsipagbalikan na lang kami sa pagtulog nang wala naman kaming nakitang may gawa ng kalabog. Kwento ng isang kasama namin, yung napagkamalan kong lumabas ng likuran ng bahay. Umihi daw siya noon bago umakyat ulit ng kwarto. May napansin daw siyang parang anino na dumaan sa may likuran niya. Napalingon daw siya agad para tingnan kung sino. Wala naman daw ibang tao. Agad daw siyang bumalik sa kwarto noon na ginagamit nila. Pahiga na raw siya nang may makita na naman siyang aninong dumaan sa may pintuan. Hindi na raw niya yon pinansin dahil sobrang antok na niya. Nakaidlip na raw siya nang maramdaman niyang parang may kumakalampag at yumuyugyug sa higaan niya. Nasa lapag yung iba naming kasamang boys at siya yung humiga doon sa kama. Ramdam daw niya yung pagyugyug ng higaan niya kaya mabilis siyang bumangon. Napamura pa nga daw siya sa pag-aakalang ginugulo siya ng kasama niya sa kwarto. Pero tulog na tulog daw yung iba.
Ako naman noong mga oras na yon ay nakaramdam ng alinsangan. Di lang pala ako, kundi yung mga kasama ko sa kwarto. Para kaming sinisilaban sa sobrang init. May electric fan naman, pero parang hindi kaya yung init ng buong kwarto. Yung feeling talaga na para kaming sinusunog. Nagising na rin yung iba kong kasama sa kwarto. Bumaba kami ng sala dahil talagang nakakairita yung init. Takang-taka kami kung bakit ganoon na lang yung init, gayong mahangin naman sa labas. Nagulat pa kami noon nang lumabas din ng kwarto yung ibang kasamahan naming lalaki na yumuyugyug yung kama. Sinabi niyang hindi siya makatulog. Nagpasya kami na lumabas muna at maghanap ng makakainan. Yung ibang boys na iwan dahil mahimbing pa rin ang tulog. Nagtaka kami pagbalik namin noon na andoon na rin silang tatlo sa labas. Nagpapaantok at nagpapalamok. 5 kaming umalis at isa lang yung lalaki na kasama namin. Si Dave. Siya yung nakita ko lumabas sa likod ng bahay. Saan daw kami galing? Parang nakita pa raw nila si Dave na nakahiga sa kama. Ginigising nga nila pero ayaw daw bumangon. Nagtalokpong pa daw ng kumot. Napamura ulit siya noon at sinabing hindi siya yon dahil sumama siya sa amin na lumabas. Napamura ding sumagot si Alan noon. Huwag daw ganon at walang takutan. Pero seryoso si Dave at sinabi din naming kasama nga namin siya. Kung ganon, sino daw yung nakahigang yun? Binalikan nila yung kwarto pero wala nang nakahiga sa kama ni Dave. Doon na kami nagsimulang magkwento doon sa kwarto namin na sobrang init. Tumahimik na noon si Dave. Maliban sa kinuwento niyang may nakikita siyang anino ay wala na siyang ibang kinuwento sa amin noon. Pero ramdam naming balisa siya. Ikaw pa naman ang mapagkwentuhan ng tungkol sa doppelganger mo. Hindi lang pala ako ang pagkamalang nakita siya. Kahit yung kasama naming si Babe. Medyo natakot lang daw siyang ikwento yung nakita niya dahil hindi maganda. Habang nagiinuman raw kami, napapatingin siya sa loob ng bahay. Ang weird daw kasi ng pakiramdam na parang may tao doon sa loob kahit andoon naman kami lahat sa labas. Nang bigla daw may nakita siyang lalaking paakyat ng hagdan. Kitang-kita kasi yung hagdan mula sa labas. Ganoon daw yung suot na damit ni Dave, kaya napatitig daw siya noon kay Dave. Medyo nahilo nga raw siya na makitang malabo yung muka ng kaibigan namin. Parang wala daw itong muka o sa madaling salita ay walang ulo. Buti na lang at alam niya ang mga ganitong pamahiin kaya agad niyang tinapik si Dave at nagkunwaring inaasar ito. Hindi lang basta tapik kundi malakas sa tapik sa pisngi ang ginawa niya. Pang-alis daw ng bad omen. Nagkunwari na lang daw siya nung lasing. Napag-usapan namin to nung nakaalis na kami sa lugar at siguro mga 1 week later. Dahil lahat kami parang may trauma pa sa bahay na yon pagka-uwi ng Negros. Tapos, biglang nagkwento si Dave sa mga naranasan niya doon sa haunted house na pinag-isiyan pala namin. Unang gabi pa lang daw namin sa bahay na yon ay may nakikita na siyang parang mga anino. Palagi daw yung sumusulpot sa kung nasaan siya. Nung patulog na daw siya nung gabing nagiinuman kami, napadaan siya sa isang salamin na nandoon sa loob ng kwarto nila. Doon daw, nakita niya na parang wala siyang ulo. Hindi raw siya makatulog nun at may kung ano-ano siyang nadidinig. Pero ang kwento niya nung una ay hindi niya pinapansin dahil antok na raw siya. Yun pala ay ayaw lang niyang pag-usapan doon sa bahay na yon yung mga talagang naranasan niya. Para kasing binaglalakad daw na nakakadena at meron din daw na parang umiiyak. Akala niya nung una ay lasing lang. Pero nung niyugyug na daw yung higaan niya, doon niya nasiguradong may nangyayari ng kakaiba sa bahay na yon. Nang muli naming makausap yung kaibigan naming taga Bacolod, saka lang din niya nakwento yung tungkol sa bahay. Nagtanong-tanong daw siya nung nakaalis na kami doon kung bakit may nagpaparamdam sa bahay na yon. Nalaman niya na pinatay pala doon yung may-ari at sinunog yung kwarto nito. Yung mag-ina nito ay pinahirapan din daw bago patayin. Mga taong 70s to 80s daw yon. Kaya pala ganoon na lang yung manifestation ng bahay.
Sobrang lungkot at nakakapangilabot pala ang mga nangyari noon. Magandang araw po sa lahat. Ako pala si Jake, taga Iligan City. Gusto ko lang pong ikwento itong mga katatakutang naranasan ko noon. Hinding-hindi ko yan makakalimutan since paulit-ulit yung nangyayari sa akin at sa mga kapatid ko. Konting background lang po. Produkto po kami ng isang broken family. Nalaman kasi ni Mama na may ibang babae si Papa, kaya pagkatapos nilang maghiwalay ay lumipat na kami ng bahay. Ang sabi kasi ni Mama, ayaw na niyang makita pa kami ni Papa dahil baka ilayo kami nito sa kanya. Dito pa rin yun sa Iligan, Sir Bob, pero medyo malayo na. Nabili ni Mama ang isang bahay sa tapat ng lumang gusali. Hindi naman kalakihan ng gusaling iyon, pero sobrang luma na. Parang noong mga 1900s pa nga, tapos inabando na. Madaling araw nang nakauwi si Mama galing sa trabaho. Night shift kasi yung napunta sa kanyang schedule doon sa isang restaurant sa kabilang barangay. Kaya ang nangyayari, kapag gabi, kami magkakapatid lang ang magkakasama. 2011 to, siguro around 5 p.m. Habang nagluluto ako ng hapunan namin, may kumatok sa pinto ng bahay. Kaya inutusan ko yung kapatid kong si Allen na tingnan kung sino yon. Pagkabukas niya, ang sabi niya ay wala naman daw tao. Ilang minuto pa ang lumipas ay may kumatok na naman, kaya inutusan ko ulit siya. At gaya nung una, wala raw talagang tao. Nung pangatlong beses nang may kumakatok, hindi muna namin yun pinansin. Pakiramdam kasi namin noon ay kapitbahay lang na pinagtitripan kami. Pagkatapos kong magluto ay may kumatok na naman, kaya ako na ang nagbukas. Pagbukas ko, wala naman ako nakitang ibang tao. Pero natameme na lang ako nang may nakita sa sahig na bakas ng paa at dugo. Naisip ko noon na baka may sugat yung taong kumakatok at baka kailangan niya ng tulong. Pero kung totoo nga, bakit hindi siya nagpapakita sa amin at puro katok lang? Sinabi ko noon sa mga kapatid ko na huwag silang lalabas. Mahirap na. Di ko rin sinabi yung nakita ko dahil baka matakot lang sila. Habang kumakain kami, narinig na naman namin na may kumakatok. Tatayo na sana ang kapatid kong si Ben, kaso pinigilan ko siya. Hanggang nga sa naging sunod-sunod na yung pagkatok. Nag-decide na lang kami na magkakasamang tingnan kung sino yung kumakatok na yon. Natatakot na kami noon kasi palakas ng palakas yung katok na parang kinakalabog na. Nung buksan namin, walang ibang tao. Nagtaka na rin ako noon, sir, kasi wala na yung bakas ng paa na may dugo sa sahig. Dali-dali kong hinila papasok sa loob ng bahay ang mga kapatid ko at nilak yung pinto. Sinabi ko na naman sa kanila na pinagtitripan lang siguro kami ng kapitbahay. Pagkatapos naming kumain, nag-ayos na kami at pumunta ng kwarto. Di ako nakatulog noon kakaisip sa mga nangyari. Di ko pwedeng sabihin yon sa mga kapatid ko dahil ayoko namang isipin at katakutan pa nila yon. Iniisip ko na lang na sana guni-guni lang ang lahat. Mga May yon sa parehong taon. May nangyari na naman na mas malala pa roon. Around 9 p.m, natutulog na kami noon. Ginising ako ni Allen kasi hindi raw siya makatulog. May naririnig daw siyang iyak ng isang babae sa labas. Bali ang ginawa namin, tumayo kami noon at sumilip sa bintana. Dahil sa tapat nga lang ng lumang gusali ang bahay namin, naging sentro yun ng mga mata namin ni Allen. Doon ay halos atakihin na kami sa takot nung makita ang isang babae na hubot-hubad. Duguan ang ibaba ng kanyang katawan. Para siyang umiiyak pero walang boses na lumalabas. At imbis na luha, dugo ang lumalabas sa kanyang mga mata. Dali-dali naming sinara ang bintana at bumalik sa kama. Nagsitago kami sa kumot. Niyakap namin ni Allen ang bunso namin at panay ang pagdarasal namin hanggang sa pareho na kaming nakatulog. Kinaumagahan, kinuwento namin kay Mama yung nangyari at maski siya ay natakot. Haka-haka pa nga niya ay baka pinagsamantalahan daw yung babae doon sa gusaling yon. Tinanong niya kami kung nasaktan ba kami o kung okay lang.
Ang sabi lang namin, natatakot kami na baka makakita pa kami ng ibang kaluluwa doon. Payo ni Mama na wag na kaming lumabas kapag gabi na at kung ano man ang mangyari, tumawag daw kami agad sa kanya. Akala namin yun na ang huli kasi hindi na agad yun nasundan. Pero nung taong 2013, may na-experience na naman ako. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-rami ng mga kapitbahay namin, kami pa yung nakakaranas ng ganun. Nung nasa labas lang ako ng bahay at hinihintay na makauwi ang mga kapatid ko na inutusan kong bumili ng ulam, nakita ko si Mama na naglalakad papunta sa lumang gusaling yon. Tinawag ko pa nga siya at tinanong kung anong gagawin niya doon, pero hindi siya lumingon. Nagulat na lang ako nang makita si Mamang tumagos sa pinto at nakapasok sa loob ng lumang gusali. Ang ginawa ko, tumakbo ako para sundan siya. Pero hindi ko napansin na may sasakyan pala kaya nabangga ako nito. Nagising na lang ako na nasa ospital na. Doon, nakita ko si Mama na umiiyak na naatingin sa akin. Dali-dali ko naman siyang niyakap nun. Tinanong niya ako kung bakit dali-dali naman akong tumawid ng kalsada nang hindi tinitingnan ng sasakyan. Ang sabi ko sa kanya, nakita ko siyang pumasok sa lumang gusali at tumagos pa siya sa pinto. Doon ay nagtaka na si Mama kasi hindi naman daw niya ginawa yon at imposibleng magawa niya yon. Nasa trabaho siya nung mga oras na yon at tumawag nga daw sa kanya ang kapitbahay namin para sabihin yung nangyari. Ang sabi ko sa kanya na hindi ako namalikmata at siya talaga o kamukhang kamukha niya yung nakita ko. Sa murang edad, alam ko na hindi normal ang mga nangyayari. Naisip ko noon na kapag mag-i-stay pa kami sa lugar na yon, kung hindi kami mababaliw ng mga kapatid ko sa takot, baka madisgrasya kami tulad nga na nangyari sa akin. Bago ako na-discharge, sinabi ko kay Mama na ayoko nang bumalik sa bahay na yon dahil natatakot na ako sa kung ano pang pwedeng mangyari at sa lumang gusali na nasa tapat lang ng bahay namin. Nangako naman si Mama na lilipat kami ng bahay. Nung uuwi na sana kami galing sa ospital at plano na sana namin kunin lahat ng mga gamit, nalaman namin na yung bahay namin ay nasunog. At ang mas nakapagtataka, walang ibang nadamay na bahay sa sunog. Yung bahay lang talaga namin. Hindi namin alam kung sinadya ba yun o aksidente o malas lang talaga. Dahil sa nangyari, sinubukan na lang namin magsimula ulit. Tumigil muna kaming magkakapatid sa pag-aaral noon hanggang sa maabangon. Sa ngayon ay nakapagtapos na ako ng college habang nag-aaral pa rin yung iba kong mga kapatid. Hirap pa rin akong paniwalaan yung nangyari sa amin. Sobrang lala kasi noon. Hindi ko masisi ang iba kung bakit para sa kanila ay hindi totoo yung kwento ng buhay namin. Parang sa pelikula lang daw kasi. Ito lang po muna ang kwento ko sa ngayon. Sana ay ma-feature nyo tong kwento ko sa channel nyo. Magandang araw sa inyo, boss. Meron po akong kwentong gustong ibahagi sa inyo. Tungkol ito sa Palasyo ng Malacanang. Isa nga ito sa pinaka-kinatatakutang lugar sa Pilipinas. Pinamumugaran kasi ito ng mga kaluluwa. Nung panahong Pangulo pa si Ginoong Fidel V. Ramos ay namasukan bilang isang maid ang tiyahin ko. Tawagin niyo na lang po akong Precious at ang tiyahin ko naman ay si Tita Helen. Nasa Visayas na pala siya ngayon, pero nung magkasama pa kami sa bahay ay naikwento niya ang mga naranasan niya sa loob ng Malacanang Palace. Kaya lahat ng naririnig at napapanood ko sa telebisyon ay pinaniniwalaan ko. Ayon sa kwento ng tita ko ay nakatoka daw siyang maglinis ng mga hallways. Doon pa lang daw ay marami na siyang nararamdamang kakaiba. Tuwing madaling araw daw, mga bandang 2:00 hanggang 3:00 ng umaga ay nagigising daw siya. Sobrang tahimik daw ng hallway. Hanggang sa bigla na lang siyang makakarinig ng mga nagmamarcha. Sunod daw noon ay may hinang mga bulungan. Kwento naman ng iba niyang kasamahan. Nung maaga daw silang nagising dahil may event. Yung mga gamit daw sa kusina noon ay bigla na lang daw naggalawan at nagkalansingan.
nawawala na lang din daw bigla yung mga platong hinahanda nila para sa pagdaraos. May nakita rin daw yung isang staff ng Malacanang na isang lalaking naglalakad galing sa guest room. Naka-Amerikana daw ito at para ding opisyal ng palasyo. Tapos, bigla na lang daw itong tatagos sa dingding. Muntikan na raw mawala ng malay yung kasamahan ni tita na nakakita nun. Mabuti na lang daw at nakita siya noong kasamahan nila at naagapan yung pagbagsak niya. Nagkasakit daw yun at simula nun ay hindi na bumalik pa ng palasyo. Kapag napag-uusapan naman daw ni na tita ang tungkol sa mga nararanasan nila o nararamdaman, ay parang nagtataasan bigla yung mga buhok nila sa katawan. Yun bang hindi lang sila ang nandoon at may iba pang presensya. Bigla na lang daw pabagsak na sumasara ang pintuan ng kwarto nila. May naggagalawan din daw ng mga gamit sa kwarto nila at babagsak ng ganun-ganun na lang. Minsan naman nun, papuntang guest room yung dalawang kasamahan nila para maglinis. Napaatras na lang daw sila nun nang hawakan na nila ang seradura ng pinto. Bigla na lang daw kasi yung bumukas kahit wala namang tao sa loob. Pero pakiramdam daw nila ay may tao doon at gusto silang papasukin. Kakaibang ginaw daw ang sumalubong sa kanila sa kwarto. Ang sabi-sabi pa ay marami na ang nakakaranas ng ganoon, lalo na yung medyo matagal nang namamalagi doon. Nasanay na nga lang daw yung ibang staff ng palasyo. Bigla daw kasing bumubukas yung pinto kahit nakapinid ito at wala namang ibang tao. Nang tumagal ay naging katuwaan na lang. Tinatawanan na lang nila ang mga karanasan. Pero nangilabot daw si tita nang naglilinis na siya sa may dining area. Bigla na lang daw gumalaw yung chandelier ng malakas at namatay yung mga ilaw nito. Hindi naman lumindol nun. Nagsigawan daw sila at nagmamadaling lumabas ng dining hall. Buti na lang daw at hindi bumagsak yung chandelier. Umilaw naman daw ito at huminto na sa paggalaw. Nung minsan naman, sa may guest room ay may nakitang silhouette ng isang lalaki ang kasamahan nila. Parang palakad-lakad daw ito at hindi umaalis doon sa loob. Kaya naman imbis na lilinisan daw sana niya yung kwarto, ay sinamahan na lang daw muna niyang maglinis si tita sa hallway. Hindi rin daw maatulog noon nang mahimbing si tita sa quarters nila. Yung pakiramdam daw niya parang may nagmamasid sa pagtulog niya. Sa lahat daw ng nandoon ay si tita ang pinakasensitibo ang pakiramdam. Matatakotin din daw talaga siya, kaya wala siyang ginagawa kapag hindi siya maatulog, kundi ang makiramdam na lang. Napapapikit daw siya kapag bigla na lang bumubukas ang pinto ng kwarto nila. Nararamdaman at dinig daw niya ang mga yabag ng kung sino mang pumasok. Pabalik-balik daw ito sa loob at labas ng kwarto nila. Yung kurtina daw ng kwarto na sobrang kapal ay bigla na lang nahahawi. Di na daw nun makayanan ni tita ang mga paramdam, kaya hindi na siya nagtagal doon. Ang huling nasaksihan niya habang naglilinis siya ng hallway ng guest room ay ang babaeng nakatalikod na inakala niyang kasamahan niya. Pero ganoon na lang daw ang takot niya nung pagharap daw nito sa kanya ay malabo o burado yung mukha niya. Saglit daw siyang natigilan at hindi nakakilos. Tumalikod na lang daw ito sa kanya at tumago sa dingding. Ilang araw lang nun at umalis na si tita. Napapanaginipan pa rin niya paminsan-minsan yung babaeng burado yung muka. Doon niya nalaman na noon pa man ay may kwento na tungkol sa kwarto na yon. May black lady daw na nananahan doon. Ito lang po muna ang kwento ko sa ngayon, boss. Salamat po kung inyong mabasa. Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners. Ako si Clarice, taga Manila. Itong karanasan ko ay tungkol sa nangyari sa akin nung dumalo ako sa Mascara Festival sa Bacolod. Kasama ko si Eman na boyfriend ko pa lang that time. Sobrang excited pa ako noon na maapunta ng Bacolod. First time ko lang. Samantalang ilang beses na napunta doon si Eman nung hindi pa kami mag-boyfriend-girlfriend.
A day before the festival kami dumating doon. May nabook na kaming hotel at doon kami mag-i-stay for 3 days. Hindi ko alam that time na 3 weeks na pala akong pregi. So all out talaga kami sa pag-join namin sa festival. Nakikipagsiksikan kami sa maraming tao. Nakikipagsigawan at talon talaga. Hindi ko maalala masyado, Sir Bob, pero parang yung time na yon, sobrang siksikan. May sumagi sa akin. Not sure if matanda na yun na babae o nasa early 60s pa lang. Pagkasagi niya sa akin, tiningnan niya pa ako ng masama at sinabihang mag-iingat naman. Nagsorry ako noon kahit siya naman yung nanagi sa akin. Para naman hindi na lumaki pa. Pero ang sabi ni Eman ay pinanlisikan pa ako noon ng mga mata, sabay paingos na umalis. Parang napatitig daw ito sa tiyan ko at nag-smirk daw ng mabilis sabay alis. Pagod na kami nung bumalik sa hotel. Hindi raw sigurado ni Eman pero pairamdam niya ay may sumusunod sa amin. Pagpasok sa room ay agad na akong nakatulog nun. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla akong nagising dahil humilab yung tiyan ko. Sobrang hilab noon na gumuguhit talaga mula sa sikmura ko papuntang puson. Naiiyak na ako. Para akong manganganak noon na di makaire. Yung hilab ay napalitan na ng sakit at nasusuka na ako. Sumasakit na rin yung ulo ko. Akala ko nga ay acid reflux lang. Pinainom ako ng maligamgam na tubig ni Eman dahil hindi niya ako madala sa ospital noon. Medyo busy kasi yung kalye at baka naman napagod lang ako ng husto. Medyo gumaan naman yung pakiramdam ko pagkatapos. Pero maya-maya, muli na namang humilab yung tiyan ko. Nanlalamig na rin yung pakiramdam ko at suka ako ng suka ng tubig. Kaya nagpasya na akong dadalhin na ako ni Eman sa ospital. Swerte lang talaga, Sir Bob, na nung palabas kami ng kwarto, nakasalubong namin yung isang babae na naglilinis yata. Pauwi na siya nun. Medyo may katandaan ito, parang nasa 50s ganun. Tinanong niya kung anong nangyari sa akin. Tapos tiningnan niya ako mabuti. Pinulsuhan at hinawakan niya yung tenga ko. Sobrang lamig daw nun. Nagulat kami nang itanong niya kung alam daw ba namin na buntis ako. Ang bilis daw kasi ng pulso ko. At saka kumadro na daw dati yung nanay niya, kaya may alam din siya sa pagkilala ng mga buntis. Mukhang nabati daw ako dahil sa kalagayan ko. Alam ko daw ba yung tinatawag nilang lain ginhawa? Yun daw ang tawag nila sa aswang. Mukhang inaaswang daw ako. May alam daw siya na pwedeng pagdalhan sa akin. Magaling daw yun na manggagamot. Wala na kaming ibang nagawa kundi samahan kami ni Manang sa kakilala niya. Tama nga yung sinabi niya at nabati ako at inaswang. Buntis din daw ako. Kaya siguro nasundan ako ng aswang dahil sa amoy ng nasa tiyan ko. May binigay sa aking bitkis daw yon na tinali sa tiyan ko para proteksyon at pangontra sa mga lain ginhawa at masasamang espiritu o elemento. Medyo lapitin daw kasi ako nun. Hindi namin inaasahan ni Eman na ganun-ganun lang ay naaswang ako. Ganun sila kabilis mabiktima at wala man lang akong kaalam-alam. Kinabukasan din ay maaga kami nagtungo ng airport. Laking pasalamat namin kay Manang at di na kami nagastusan pa sa ospital kung sakali. Simula nung nabuntis ako ay naging maingat na rin ako noon sa mga nakakasalamuha ko. Hinding-hindi ko makakalimutan yung nangyari sa akin sa Bacolod. Medyo nakakakilabot pero isa ring napakasayang araw para sa amin ni Eman. Kaya tuwing Mascara Festival noon ay naalala ko kung paanong nabuhay yung panganay namin. Kung anong naranasan ko at ginawa para lang mailigtas siya sa balak kumuha sa kanya. Nga po pala, Sir Bob, mga 2 weeks dito sa Manila ay may nararamdaman pa rin kami noon na parang umaaligid sa bahay namin. Buti na lang at nakuha namin yung number ni Manang doon sa hotel sa Bacolod. Magsaboy lang daw kami ng asin at palagi daw ako magsuot ng itim na damit. Nang sinamahan na ako ng binan kong babae na may alam din sa ganoong nilalang, ay nakampante na ako.
kung ano-anong pangontra ang tinatabi niya noon sa higaan. Bumili pa siya ng buntot pagi at mga kamangyan para pampausok. Tuwing hapon ay nagsisiga siya ng goma. Kaya laking pasalamat ko rin sa kanya at naipanganak ko ng maayos yung panganay ko. Nawala na rin yung pakiramdam ko na may umaaligid sa bahay namin. Grabe pala talaga sila. Kapag ginusto nilang kunin, gagawin nilang lahat. Hindi ako naniniwala nung una tungkol sa kanila. Pero nag-e-exist pala talaga ang mga aswang, hindi lang sa Bacolod o Visayas, maging sa Mindanao at Luzon. Kahit saan pa. Pero ngayon, di na sila nahahalata. At dahil din sa kwento kong to, kaya ako naging interesado sa pakikinig ng mga horror stories. Tuloy-tuloy lang po sa pag-upload, Sir Bob, dahil nag-e-enjoy talaga akong pakinggan yung mga stories sa channel nyo. Thank you sa inyo. Magandang araw po sa lahat. Ako po pala si Aurelio, taga-probinsya ng Bicol. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong kwento ko na nangyari sa aking kambal na anak na sina Shane at Shaina. Naganap to 10 years ago. Nung mga panahon na yon, mga 8 years old pa lang sila. Namatay si Shaina dahil sa sakit na leukemia at bago siya tuluyang namatay, binigay niya kay Shane ang isang teddy bear na regalo ng tita Jane niya sa kanya noong 3rd birthday niya. Ang sabi raw niya kay Shane na ingatan ito at laging dalhin at isipin ng kapatid na ang kambal niyang si Shaina ang teddy bear na yon. Umiiyak lang kaming mag-asawa nun dahil base sa pananalita niya ay susuko na siya. Mga ilang araw pagkatapos nun ay namatay na nga si Shaina. Ilang buwan matapos ang pagkamatay ng aking anak, napansin naming mag-asawa na may nagbago kay Shane. Madalas na siyang umaalis ng bahay ng mag-isa kapag weekend. Kapag may pasok naman, sabi ng teacher niya, tulala lang daw o di kaya'y kinakausap ang sarili. Isang araw, tinanong namin si Shane kung may problema ba siya, pero ang sabi niya ay wala naman daw. Masaya nga daw siya kasi kasama niya ang kambal niya. Habang sinasabi niya yon, naangiti siyang tumingin sa teddy bear ni Shaina. Habang tumatagal ay mas nagiging weird ang mga kilos si Shane. Kaya naman naisip namin na obserbahan siya. Nag-install kami ng CCTV sa buong bahay, lalo na sa kwarto niya. Nakita namin sa CCTV na lagi niyang kausap ang teddy bear na yon na parang totoong tao talaga. Isang araw, sinabi ni Shane na lalabas lang siya at may pupuntahan. May gusto raw makipaglaro sa kanya. Muli ay nagtaka kami. Excited pa nga siya nun. Ang alam namin, wala talaga siyang tinuturing na close friends. Kumbaga, si Shaina lang ang best friend niya. Pumayag kaming mag-asawa na umalis siya. Safe naman din kasi sa subdivision namin. Nakita naming nagmamadaling maglakad si Shane. Kaya naman ay sunundan namin siya gamit ang sasakyan. Nakita namin na walang nagbabantay sa gate ng subdivision, kaya madaling nakalabas si Shane. Ilang sandali pa ay nagpatuloy sa paglalakad si Shane hanggang sa makaabot sa isang lumang gusali. Dali-dali ay lumabas kami ng sasakyan at sinundan siya sa loob. Pagpasok namin ay nakita namin siya na umakyat sa hagdan, kaya dahan-dahan din kaming sumunod sa kanya. Madilim at madumi sa loob nun at napataip na lang kami ng ilong dahil sa sangsang. Sa ilang segundong pagsunod namin sa kanya, naarating na kami sa rooftop. Doon ay tinawag ko si Shane pero parang hindi niya ako naririnig. Kaming dalawa na ng asawa ko ang panay tawag sa kanya habang papalapit pero hindi pa rin siya lumilingon. Dali-dali na akong tumakbo noon palapit sa kanya nung akmang tatalon na siya. Hinawakan ko siya pero pilit siyang pumipiglas. Ang sabi niya, hinahanap na siya ni Shaina at magsama na raw sila sa kabilang buhay. Nagulantang kami sa sinabi ng anak namin. Pero mas nagulat ako nang may napansin akong itim na figura sa tabi niya na biglang sumulpot. Kasing taas niya ito at kasing hulma. Hindi namin alam kung anong mararamdaman namin, pero mas nanaig ang takot.
Hindi ko alam kung ang anak naming si Shaina ang itim na figurang yon. Pero nasisigurado kong hindi gugustuhin ni Shaina na iwan kami ni Shane. Hindi niya gugustuhin na mamatay rin ang kanyang kapatid. Hindi si Shaina ang itim na figura. Isa itong masamang nilalang na nagpanggap bilang Shaina para akitin si Shane papunta sa lumang gusali at tumalon mula rito. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit kakaiba ang mga ikinikilos si Shane. Gusto niyang makipaglaro dito o gusto niya itong saktan. Mga ilang minuto rin na ganun ang sitwasyon. Mangiyak-ngiyak ngunit matapang kong kinausap ang itim na nilalang na lubayan na ang anak namin. Nang bigla na lang itong naglaho at parang natauhan si Shane. Nagtataka pa ito kung anong ginagawa nila doon. Ikinwento ko sa kanya ang nangyari. Matapos yun ay naging normal na ulit ang pagkilos si Shane. Hindi na niya kinakausap yung teddy bear o ang kanyang sarili. Pero lagi pa rin daw niyang namimiss ang kanyang kambal at best friend na si Shaina. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners. Tawagin niyo na lang akong Jack. Nagmula sa Bacolod, pero kasalukuyang nakatira sa Parañaque. Madalas ko pong nakikita ang channel nyo sa YouTube kapag naghahanap ako ng mga Tagalog horror stories. Kaya agad ako nag-subscribe at naging taga-subaybay na rin ng mga uploads nyo. Isang araw, naisipan ko na lang na i-share itong karanasan ko sa kolehiyong pinasukan ko noon. Ilang beses ko nang sinubukang isulat ito pero hindi matapos-tapos, kaya pinasulat ko na lang sa pamangkin kong nasa high school. Itong karanasan ko ay medyo limot ko na rin, pero kapag nakakapanood o nakakapakinig ako ng mga kwentong horror tungkol sa mga universities o colleges, muli ko na namang naaalala. Computer student ako noon sa La Consolacion College, Bacolod. At madalas, ginagabi kami ng uwi dahil 6 PM yung last period namin. Minsan ay may tinatapos pa kaming gawain. That time ay parang may nakalimutan ako sa ilalim ng table ko na talagang kailangan kong iuwi sa bahay. Kaya bumalik ako sa eskwela at nakiusap kay Manong Guard na kung pwede ko bang kunin sa computer lab yon, yung naiwan kong gamit. Di ko na matandaan kung ano yon, libro yata o project. Pinayagan naman ako ng guard, pero di ko in-expect na medyo madilim na sa part na yon ng school. Pinagpapatay na kasi yung ilaw sa hallway. Tinanong naman ako ng guard kung sasamahan pa niya ako. Ang sabi ko naman ay hindi na dahil malapit lang naman. Pero nung nandoon na nga ako, bigla akong nakaramdam ng kakaibang lamig. Talagang gumapang yung lamig na yon sa kalamnan ko. Wala namang bukas na aircon o hangin na pumapasok, kaya nakapagtatakang bigla akong nakaramdam ng ginaw. Sunod nun, pairamdam ko ay may kasama na ako doon sa loob. Manong, pa nga ako sa pag-aakalang sinundan ako ng guard. Pero walang ibang tao maliban sa akin na nag-iisa lang doon sa loob ng mga oras na yon. Dali-dali kong kinuha yung pakay ko at umalis. Pero palabas pa lang ako ay bigla na lang may bumukas na monitor. Napapamura ako habang kinakwento ko to sa pamangkin ko. Kinakabahan ako ng husto nun. At habang tinitingnan ko nun yung screen, parang may namumuong imahe ng isang muka. Hindi agad ako nakakilos dahil pakiramdam ko nanginginig yung mga tuhod ko at nangihina. Sabay parang lumalaki yung ulo ko. Nang lumabas na yung buong mukha sa screen ay doon na ako nagtititiling lumabas ng classroom at nagmamadaling lumakad ng hallway. Pero habang nasa hallway naman ay nakarinig ako ng mga yabag na parang binaasunod sa likuran ko. Agad akong lumingon sa pag-aakalang may nananakot sa akin. Pero kadiliman lang ang sumalubong. Pagbalik ko ng tingin doon sa dinadaanan ko, laking gulat ko nang may tao nang naatayo sa may unahan. Muli akong napatawag ng Manong sa pag-aakalang sinusundo na ako ng guard. Pero hindi yun umimik at nanatiling naatayo lang. Kaya nagmadali na akong lumapit sa kanya. Bigla naman siyang naglakad pa kanan. Ang alam ko, maliban sa isang opisina doon ay wala na siyang ibang mapupuntahan. Kaya nang sundan ko siya, nagtaka ako dahil bigla na lang siyang nawala.
Nakasarado din yung opisina kaya naguluhan ako kung saan yung nagpunta. Nagmadali na lang akong lumabas at di na nag-abalang hanapin pa siya. Pero ganoon na lang yung gulat ko, Sir Bob, nang makitang andoon si Manong guard sa labas ng lobby ng school. Tinanong ko siya kung hindi ba siya pumunta doon sa opisina sa may kanan kasi hindi ko siya nakitang dumaan pabalik. Nakita ko yung reaksyon niya na parang naguluhan. Hindi daw siya umaalis doon sa pwesto niya. Sinabi ko pa noon na baka yung kasama niya. Pero wala daw siyang kasama at mag-isa lang siyang naka-duty ng gabing yon. Doon na talaga ako kinilabutan sa sinabi niya. Dahil kung hindi siya yon at wala siyang kasamang naka-duty, sino yung nakita ko? Ang isa pang nagbigay ng kilabot sa akin noon ay nung hindi ako kinausap at bigla na lang itong nawala. Hanggang nga sa pag-uwi ko, nararamdaman ko pa rin yung kilabot. Nahindik ako kung ano o sino yung nakita ko at yung nasa monitor. Grabe lang yung karanasan kong yon. Nung mga panahon na yon, hindi pa uso yung mga prank, kaya imposible talagang may mag-set up nun. Hindi ko alam kung namatay ba ulit yung monitor o nanatiling nakabukas. Basta, mabilis pa sa 4:00 akong nakaalis doon nang magawa kong makagalaw. Ayon pa sa gwardya, ay wala nang ibang estudyante na pumasok ng oras na yon maliban lang sa akin. Biniro pa nga niya ako na baka daw multo yung nakita ko. Ilang araw na pala isipan sa akin yung nakita ko. Hindi ko na matiis noon na walang mapagsabihan, kaya naikwento ko yun sa ibang classmates ko. Hindi ko naman in-expect na maniniwala sila, pero ilan sa kanila ang napamura. Medyo natatawa pa nga na kinikilabutan. Akala daw nila ay sila lang yung nakaranas ng pagpaparamdam sa LCC Bacolod. Hindi nila kinuwento dahil baka pagtawanan lang daw namin at hindi kami maniwala. Ayon sa isang kaklase ko na itago na lang natin sa pangalang Joy, pauwi na daw siya mula sa huling subject namin, which is computer science. Siya daw yung huling lumabas noon sa lab. Sinigurado niya na naapatay na lahat ng monitors at tatanggal na sa saksakan. Palabas na raw siya ng lab at pinatay na yung mga ilaw. Ilalak na lang daw yung pinto nang bigla na lang may tumunog. Yun yung tunog kapag nagbubukas yung monitor ng computer. Dali-dali niya raw pinailawan yung kwarto at lumapit sa bumukas na monitor. Nainis pa daw siya dahil baka hindi na shutdown at restart yung napindot niya. Medyo lagi pa naman kaya mabagal talaga mag-shutdown. Pero nung tingnan niya daw yung saksakan nun, naka-unplug yon. Hindi nakasaksak. Ganoon na lang daw yung kilabot niya nang pagbalik ng tingin sa monitor. Nakapatay na yon. Pero may nakikita siyang ibang refleksyon maliban sa kanya. May nakatayo na raw sa likuran niya na hindi matukoy kung babae o lalaki. Sa pag-aakalang may bumalik din kaklase namin at balak siyang gulatin, mabilis daw siyang lumingon. Pero paglingon niya ay walang ibang tao. Doon na daw siya nilukuban ng matinding takot. Mabilis daw siyang umalis doon na di niya napatay yung ilaw at nalock yung pinto. Nakiusap na lang daw siya sa guard na i-check ulit yung computer lab. Napakamot sa ulo yung gwardya na halatang medyo natakot din. Yun pala, nakaranas na rin ito ng kababalaghan doon sa room na yon. Habang naglilibot at nag-check daw ito ng computer lab, bigla na lang daw may bumukas sa computer sa loob.